Kinabukasan ay masayang pumasok ng kanyang opisina si Melanie. Nang manlaki ang kanyang mga mata at napangiti ng gusto nang makita ang bulaklak sa kanyang mesa. Agad na binasa ang notes na nakasulat sa isang maliit na papel. Yes, I'm thinking about you right now. Ramil. Napagkabasa ng dalaga ay napangiti ito. Kinuha ang bulaklak at inamoy ang bango niyon. Inspiradong nagtrabaho si Melanie ng araw na iyon. Nang papauwi na si Melanie ay may pumarang sasakyan sa kanyang harapan. Sumakay si Melanie sa kotse na sanay nang umupo roon. Tinanong siya ni Ramil kung nagustuhan ni Melanie ang binigay niyang bulaklak. Umayo naman si Melanie at ngumiti naman ang binata. Mula nang magka-date sila ni Ramil ay inaraw-araw na nito ang panliligaw sa kanya. Nagusto na sana niya itong sagutin, pero tila may pumipigil kay Melanie na gawin iyon. Lumipas pa ang ilang buwan at taon. Nang isang araw na makaisip si Melanie na mag-shopping. Masaya si Melanie dahil sinamahan siya ni Ramil. Sinabayan na rin ng groceries nang mag-ring ang telepono. Naagad naman niyang sinagot. Hello ma. Oh, napatawag kayo? Ha? Oh, nasaan po kayo ngayon ma? Okay, sige po. Pupunta na po ako dyan. Ang sagot ni Melanie na kinakabahan na habang lumuluha sa kanyang ina. Oh, Melanie, bakit ka umiiyak? Ang nagugulahang tanong ni Ramil dito. Nasa ospital si Papa. Shh, Melanie, don't you worry ha? Magiging okay din ang lahat. Sige, pupuntahan natin sa ospital ang papa mo. Nataong konti pa lang ang kanilang napamili, kaya agad silang nakatakbo sa ospital ni Ramil. Nasa emergency room ang kanyang ama, nang madatnan ni Melanie ito. Agad nagpaalam sa nurse na kung pwedeng makita ni Melanie ang kanyang ama. Pumayag naman ang mga ito, dahil mamaya din ay lilipat rin sila sa private room. May barado sa puso ang kanyang ama, kaya delikado talaga ang lagay nito, at kinakailangan na daw maoperahan, bago pa mahuli ang lahat. Doon pa lang ay pinuna ng doktor na malaki ang magagastos nila para sa hospital bill nito. Agad na pumayag si Melanie na maoperahan ang kanyang ama. Kaya inayos na ng doktor ang operation room. Habang nasa labas ng silid naman ng ama si Melanie, ay hindi nito mapigilan ng mapaluha dahil sa alalahanin nito sa ama. Okay lang yan, Melanie. Ipag-pray natin na gumaling na ang papa mo. Sabay haplos sa likod ni Melanie bilang pag-comfort nito sa dalaga. Ang dalaga naman ay hindi na mapigilang mapahagulgol. Dahil doon ay napayakap siya kay Ramil. Hirap lang kasing isipin, Ramil, na may nagkakasakit sa pamilya. Shh! Tama na. Kaya mo yan. Wika ni Ramil na napayakap din sa dalaga. Tara, samahan kita dito sa chapel ng hospital. Ipanalangin natin gumaling ang papa mo. Naglakad na sinamahan na nga ni Ramil ang dalaga, papunta sa chapel ng hospital. Nang naroon na ay taimtim silang nagdasal na gumaling na ang ama ni Melanie. Kinaumagahan tagumpay ang operasyon ng ama ni Melanie. Pero kailangan muna nitong pansamantalang mamalagi sa ospital para lubusang gumaling. Nakaisang buwan din ang ama ni Melanie sa ospital. Kaya hindi biro ang naging bill ng ama niya, dahilan upang maapektuhan ang negosyo ni Melanie. Nakita naman iyon ng binatang si Ramil, kaya nag-alok na siya ng tulong sa dalaga. Dahil nakikita nitong lagi nakatulala at nag-iisip ito. Huwag na, Ramil. May naipon naman akong pera sa bangko. Ang tutol ni Melanie. Sinabi niya lang ang ganun upang hindi na siya pilitin ni Ramil. Kahit ang katumbas noon ay magiging kaunti na ang kanyang paninda sa kanyang hardware. Dahil ang ibang napagbentahan niya
ay ibabayad niya lang sa bill ng kanyang papa. Lahat ay gagawin ni Melanie para sa kanyang ama. Kahit pa maapektuhan ang negosyo niya, ang mahalaga ay buhay ito. Dahil sa pag-alok ng tulong ni Ramil kay Melanie, ay lalong napalapit na ang loob nito sa binata. Lumipas ang 1 buwan. Nailabas na ang ama ni Melanie sa ospital. Malaki na bayaran nito at nadagdagan pa. Kaya si Melanie upang makaahon, sa ayaw man niya, ay nagbawas siya ng tauhan. Para na rin iwas sa swelduhan sa araw-araw. Dahil konti na rin naman ang kanyang paninda. Isang hapon nakatayo si Melanie sa kanyang tindahan. Mula doon, natanaw niya ang kanyang tindahan na halos wala ng laman. Nalungkot ang dalaga at medyo naluha pa sa sinapit ng kanyang tindahan. Hindi niya alam kung paano siya makakaraos at mapapalaki ulit ito. Pero sa bandang huli ay napangiti na rin si Melanie. Dahil ang katumbas naman ng pagkawala ng kanyang paninda ay ang buhay ng kanyang ama. Umuwi si Melanie na mag-isa dahil hindi muna siya masusundo ni Ramil. Nagka-emergency meeting ito sa kanyang opisina. Nang pagbukas niya ng pinto, ang kanyang ina ang kanyang nakita at ang kanyang ama naman ay nakaupo sa sala. Medyo pumayat ito at tila nanunuyo ang balat dahil sa dami ng gamot na iniinom nito. Nilapitan niya ang kanyang ama at nagmano. Umupo sa sopa at nakinood din ng TV kasama ang kanyang mga magulang. Nang maya-maya ay magsalita ang kanyang ama. Anak, nagkasundo kami ng iyong ina na yung natitirang lupa natin sa San Marcelino ay pwede na nating ibenta upang maging puhunan mo ulit sa iyong negosyo. Sandaling napaisip si Melanie at tinitigan nitong mabuti ang mukha ng kanyang ama. Sinsero naman itong nakatingin sa kanya. At nakita nitong maganda ang kanyang sinasabi. Kaya napatango na lang si Melanie. Hayaan niyo ma, pa, makakaraos din ulit tayo. Dahil sa tagpong iyon, napakagulhol ng iyak si Melanie. Napayakap na rin ang ina sa mag-ama. Dahil sa yakap ng mga magulang, ay lalong tumatag ang loob ni Melanie at isinumpa sa sariling muli silang makakabangon. Dahil sa determinasyon ni Melanie at pagsisikap, ay unti-unti na siya ulit nakakabangon. Na si Ramil naman ay wala ding sawang sumusuporta sa kanya. Kaya nang isang araw na may inirekomenda na naman si Ramil sa kanya, kaibigan niya itong engineer. Pero ang gusto ng kaibigan nito ay personal na makilala siya. Kaya nagset sila ng isang gabi sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa negosyo as a dinner meeting na rin. Saan kaya hahantong ang pagtulong ni Ramil sa dalaga? Sagutin na kaya siya nito?